Sinagot ni Mayor Vico Sotto ang mga tanong kaugnay sa nangyari kamakailan sa ika-8 palapag ng Pasig City Hall. Noong isang araw ay ipinarating niya sa isang Facebook post ang pagbitak-bitak at pag-angat ng mga tiles sa sahig ng 8th floor at anya walang ibang dahilan nito kung hindi structural issues umano. Na-present ko naman yung sitwasyon nung araw ng Pasig nung nakaraang July 2. Hindi talaga siya comforting, kaya nga kami nagmamadali. On track naman kami na sa July, sa darating na July ay magva-vacate na dito sa City Hall. Siyempre kakailanganin ng temporary City Hall, inaayos lang yung kontrata, i-announce naman natin yun in the right time. Ano naman yun, superficial lang naman yun. Kumbaga kahit hindi yung nagsiangatan yung mga tiles, ganun na rin yung sitwasyon eh. So talagang nagmamadali kami. Hindi rin naman talaga sigurado, but it could be suggestive of structural issues. Kasi wala naman gumagalaw dun eh. Hindi rin naman masabi change of temperature, hindi naman nagbabago yung temperature during that time. That was very early in the morning. Buti kung tanghali o hindi. So talagang most likely structural issue siya. Sabihin may gumagalaw at kahit hindi pa nangyari yun sa tiles, may kita nyo naman eh. Kahit yung sa pagitan ng dalawang building, di ba? Kasi mukha lang siyang isang building pero nakapasok ka na naman sa loob, kita mo yung may seismic gap, di ba? Bago doon sa elevators 3 and 4. So kahit visually, makikita mo na hindi na pantay yung dalawang building. Sa side na, sa itong side, mga ganito yung gap niya. So mas mataas yung isang building na mga 6 inches. Pero pag pumunta ka sa kabilang side naman, almost 2 feet na yung difference. So, sabihin yung isang building na gano'n. Sa Hulyo, target na lisanin ng ilang opisina ang City Hall upang lumipat sa magiging pansamantalang opisina ng lokal na pamahalaan. Ay, hindi pa final yun. Hindi pa final yun. Kung hindi ako nagkakamali, nabanggit ko, yung bagong ipapatay yung building. Kasi multiple phases yun eh. So yung una, balik ito siya, yung sa kaliwang side, yun yung main City Hall building nangyayari. Siguro at least 4 billion, probably more. Kasi medyo malaki talaga yung papatayo. Ang estimate natin nasa 40,000 square meters of floor area. So you can imagine kung gaano kalaki yun. Yung sa kasalukuyan, nasa 20+ thousand square meters lang po yan. So halos dodoble yung laki ng City Hall. Kasi gusto natin future-proof. Ibig sabihin, ang tinatanaw natin yung hanggang wala na ako dito, 20, 30, 40, 50, even up to 100 years from now yung tinatanaw natin. So 40,000 square meters yung new City Hall building. It's a huge building. Hindi maiwasan talagang may mahihiwalay. Nag-post ako ng isang potential site. Hindi ko lang masabi na yun na talaga kasi hindi pa naman kami nagpirmahan. Pero mukhang okay na naman. Pero may mga may iwan talaga dito. Halimbawa po yung sports center dahil nga yung left side yung unang ipapatayo. So pag dinimolish po ito, yung kanang side, may iwan muna. Yung sa sports center, dyan po yung mga health facilities natin na ngayon nasa sa 5th floor. So kasama po yung laboratorio natin para yung mga senior citizen na malapit dito, hindi naman sila mahirapan. Ang estimated time of construction, of course, we will have to finalize everything, but right now we are projecting 2 years of construction. 2 years nga yung construction nitong first phase ng main building. So alungan naman for 2 years, hindi natin papaayos yung mga may iwan, di ba? So inapaayos pa rin natin yung mga matagal pang aalisin. Well, July yung pag-vacate, so yan, tuloy-tuloy lang yan. Ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.